At yun ay pagkatapos naming iabot sa isang kabayan natin ng isang sakong bigas, ay binalikan namin si ate, yung isang babaeng nakaupo doon sa pulang upuan kanina. Pero pagbalik namin ay wala pa rin siya doon. Kaya napagkwentuhan muna kami doon sa mga nakatayo doon na mga kabayan at nanghingi na rin ng kanilang suporta sa aming mission dito sa aming layunin ni Boss Chokoy, upang mas marami pa tayong matutulungan na ibang tao, kapwa natin Pilipino, kapwa OFW, or kahit anong lahi man yan. Yung mga hindi pa nag-follow dyan, follow nyo kami para sa ating mission. Kami sa tuba ngayon, follow nyo si Kuya. Para makatulong tayo sa ating kapwa. Kahit sa maliit na bagay, ma-appreciate din nila yan. At dito ay medyo napagod na rin ako kakatayo. Kaya naisipan ko munang umupo doon sa pwesto ni ma'am. Dito muna ako sa pwesto ni ma'am. Malay natin, dadami yung customer sa salon. Salon. Nabuhay namin sa Dubai. Oh guys, dito. Alam natin guys, hindi lahat ng nandito sa abroad ay masarap ang buhay. Andito tayo para matulungan yung kapwa natin. Kahit sa maliit na bagay, ay mapapasaya natin sila. Kahit sa ganitong paraan. Sa mga gusto mag-subscribe sa aming Facebook dyan, subscribe nyo kami. Yung mga kikitain namin dyan, dagdag namin sa budget para i-share natin sa kapwa natin, Pilipino, kapwa-tao. At dyan ay naikwento nila sa amin na nag-aabang din pala sila sa prize hunt namin dati. Kaso lagi silang hindi nakakahabol kasi ang nangyayari kasi doon sa prize hunt namin, kung sino lang yung nauna ay sila yung makakatanggap ng blessing sa araw na yon or sa gabi na yon. Kaya ngayon nagkaroon sila ng pag-asa na makatanggap ng bigas na galing sa amin, kasi ang nangyayari ngayon ay inihatid na lang namin doon mismo sa kanila. Isa sila sa mga taong deserve tulungan kasi nga sila yung lumalaban ng patas para doon sa pamilya, at kahit babad sa init ay nandyan sila nagsusumikap upang makumita kahit kaunting pera upang maipadala doon sa mga pamilya sa Pilipinas. Kaya ang mensahe namin doon sa mga anak or sa pamilya namin sa Pilipinas, sana gamitin yung pera sa maayos na paraan, hindi sa bisyo, kung hindi sa mga pangangailangan. Kasi hindi basta-basta ang pinaghirapan ng isang OFW. Lungkot, dugo, luha at pawis ang inilaan para makaipon lang ng kaunting pera at maipadala, ma-priority ang kanya-kanyang pamilya. Kaya pahalagahan nyo bawat peso, bawat sentimo na pinapadala ng isang OFW. Huwag gamitin sa masama, gamitin ito sa tama. Hanggang dito na lang muna. Kita-kits tayo sa susunod na pamimigay namin ng mga grasya sa ating kapwa tao, kapwa Pilipino, kapwa OFW.